Pa-share naman mga Lodi. At heto ang una na si Lodi Joey Tabura, Lodi Jezel M. Pete, Lodi Derry, Lodi Roel Pepito, Lodi Rick Arden Aquilada, Lodi Joher Zamora, Lodi Rene Petilo ng Agusan del Sur, Lodi Red Distro, Lodi Rayek Zaki Smash at sa kanyang asawa na si Mary Jean, Lodi Harold Lopez at sa Lopez family ng Orani Bataan. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-19 na kabanata, sa pagpapatuloy. Isang malakas na puwersa ang sumabog sa hangin, kasabay ng pagtama ng atake, dahilan upang umugang ang paligid at marahas na umalon ng hangin sa tindi ng impact. Sabay-sabay na tumalon sa ere ang mga kalaban patungo sa ating bida, mabilis at magkakatugma ang kanilang paglusob. Habang sa kanilang likuran ay makikitang tahimik na nakatayo si Gal Zariang, matalim ang tingin at seryosong pinagmamasdan ang magaganap na laban. Tahimik ngunit matalim na hinatak ng ating bida ang kanyang espada. At kasabay nito ay nagsimulang maglabas ng mabigat na enerhiya ang talam, dahilan upang manginig ang hangin sa paligid habang unti-unting bumibigat ang presensya niya sa gitna ng paparating na mga kalaban. Nagpalabas naman ng mga kadena ang kalaban, at ang bawat isa ay nababalutan ng mabigat na enerhiya na tila kumikislap sa hangin, habang mabilis itong umuusad patungo sa ating bida na parang mga buhay na ahas na handang sumakal at gumapos sa kanya. Agad na ibinuka ng ating bida ang kanyang kamay na may hawak na espada. At sa isang mabilis na galaw ay hinarang niya ang rumaragasang mga kadena, dahilan upang sumiklab ang mga alon ng enerhiya sa sandaling magbanggaan ang kanilang mga puwersa. Bahagyang napangiti ang ating bida habang tahimik na iniisip na mayroon siyang kahangahangang inner key. Kung ganoon, siguradong ganoon din ang dalawa pa. Nanatiling matalim ang kanyang tingin sa mga kalaban habang unti-unti niyang sinusukat ang antas ng kanilang lakas at ang tunay na panganib ng laban na kanyang kinakaharap. Bigla namang naging alerto ang ating bida nang mapansin niyang biglang nagbago ang direksyon ng mga kadena at mabilis na ramaga sa pabalik patungo sa kanya. Na tila kontrolado ang bawat galaw ng mga ito, muling bahagyang napangiti ang ating bida habang mabilis niyang iniharang ang kanyang espada, eksaktong sinalubong ang kadena na muntik nang tumama sa kanyang leeg. Sa pagharang ng kanyang espada, agad na napatilapon ang kadena pababa sa lupa, at kasabay nito ay sumiklab ang malakas na kislap mula sa banggaan ng mga bakal, dahilan upang umugang ang paligid sa tindi ng puwersang nagtagpo sa kanilang pag-atake at depensa. Napatingin naman siya sa isa pang atake na mabilis na paparating sa kanya, at sa isang iglap ay tumalim ang kanyang mga mata habang mabilis niyang sinusuri ang direksyon at bilis nito, handang tumugon anumang sandali. Agad siyang tumalon sa gilid upang maiwasan ang malakas na atake ng kalaban. At sa sandaling iyon ay dumaan ang mabigat na puwersa sa kanyang dating kinatatayuan, dahilan upang sumabog ang hangin at umugang ang paligid sa tindi ng lakas na muntik nang tumama sa kanya. Bahagya siyang dumulas sa lupa habang pilit kinukuha ang balanse ng kanyang katawan, ang kanyang mga paa ay mahigpit na nakabaon sa lupa habang mabilis niyang pinatatag ang sarili matapos ang biglaang pag-iwas sa malakas na pag-atake. Ngunit sa sandaling ding yun, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat ng mapansing dalawang sandata na ang halos tumama sa kanyang mukha. Mabilis at sabay na rumaragasa mula sa magkabilang direksyon, na tila walang ibinibigay na pagkakataon upang makahinga man lamang siya. Malakas namang napasigaw si Gal Zariang nang makita yun, ang kanyang mukha ay puno ng gulat habang nasasaksihan ang mapanganib na sitwasyong kinasadlakan ng ating bida sa gitna ng sunod-sunod na pag-atake. At napasigaw siya na aking Panginoon. At ilang sandali pa, isang malakas na pagsabog ang makikita sa malayo, habang ang alon ng puwersa at alikabok ay marahas na umangat sa hangin. Dahilan upang umugang ang buong paligid at mapalingon ang lahat sa tindi ng naging impact. Bahagyang napangiti ito habang seryosong nakatingin sa pagsabog, tila naniniwalang natapos na ang laban sa naging pag-atake nila. Ngunit hindi nagtagal, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Na para bang may nakita siyang bagay na hindi niya inaasahang posible matapos ang ganoong kalakas na pagsabog. Nandilim ang kanyang mukha nang maramdaman niya ang presensya ng ating bida sa kanyang likuran. Sa isang iglap, napagtanto niyang nakalapit ito nang hindi niya namamalayan, habang mabilis na papalapit ang espada na handang tumaga sa kanya. Napangiwi ang kanyang mukha at agad siyang napalingon sa ating bida, bakas ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mga mata, tila hindi niya matanggap na nalampasan nito ang kanilang pag-atake at nakalapit pa sa kanya ng ganoon kabilis.
Sa isang mabilis at eksaktong galaw, nagpakawala ang ating bida ng isang matalim na hiwa, at sa sandaling iyon ay nahati ang katawan ng kanyang kalaban sa harap ng hindi mapigil ang bilis at lakas ng kanyang pag-atake. Nagulat ang dalawang kasama nito nang masaksihan nila ang nangyari, nanlaki ang kanilang mga mata at sandaling natigilan sa gitna ng labanan, hindi agad makapaniwala sa bilis at lakas ng naging galaw ng ating bida. Pagkatapos niyang mahiwa ito, agad na bumaling ang ating bida sa dalawa. At sa isang iglap ay naglaho siya sa harap ng kalaban na kanyang tinamaan. Ang hiwang kanyang ginawa ay napakatumpak at napakatalam na sa una ay hindi pa agad sumabog ang epekto nito sa katawan ng kalaban, na tila ba pansamantalang nanatiling buo ang katahimikan bago tuluyang maramdaman ang bigat ng pinsalang dulot ng kanyang pag-atake. At ilang sandali pa, ang tinamaan na lalaki ay biglang naglabasan ang dugo mula sa kanyang katawan, habang unti-unting hamina ang kanyang tindig at ramdam ang bigat ng sugat na dulot ng matinding hiwa ng ating bida. At nang makita yon ng kasama nito, agad siyang napasigaw sa galit, "Hayop ka!" Habang bakas sa kanyang mukha ang matinding puot at pagkabigla sa sinapit ng kanyang kasamahan, agad na sinalubong ng ating bida ang papalapit na kadena gamit ang kanyang espada, mabilis at eksaktong tumama ang mga ito sa isa't isa. Dahilan upang sumiklab ang enerhiya sa kanilang banggaan at umalingaw-ngaw ang lakas ng impact sa buong paligid ng labanan. Hindi nito napigilan ang pagsulong ng ating bida, na patuloy na lumapit sa kabila ng pag-atake, habang ang kadena ay muling lumihis at bumagsak patungo sa lupa, na tila nawala ng tamang kontrol sa direksyon nito sa gitna ng sagupaan. Agad na nakalapit ang ating bida sa kalabang may hawak ng kadena, at bigla itong lumitaw sa mismong harapan niya, dahilan upang mapa-atras siya sa gulat habang nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi inaasahang bilis ng paglapit niya. Agad na hinatak ng kalaban ang kadena, at sa isang iglap ay tumigas ito sa mismong harapan ng ating bida, tila naging matibay na panangga na hindi basta-basta matitinag. Sa isip ng kalaban, mariin niyang naisip, sa tingin mo ba ang cade ng ito, na kayamanan ng aming pamilya, ay madaling mapuputol? Napangiti ang kalaban habang nakatingin sa ating bida, bakas ang kumpiyansa at bahagyang panunuya sa kanyang mukha. Habang mabilis na winawasiwas ng ating bida ang kanyang espada patungo sa kanya. Tahimik na sinabi niya sa isip na ang mga tulad ninyong walang hiya na dumating para rito ay hindi magtatagumpay ni kaunti, at ang lahat ay nauwi sa kabilang buhay. At ilang sandali pa, makikitang nahati sa dalawa ang katawan ng kalaban, ang kanyang depensa ay hindi nakapigil sa bilis at talas ng pag-atake ng ating bida. Ang nakaharang na kadena ay nanatiling walang silbi sa huling sandali, hindi man lang nagawang protektahan ang may hawak nito. Mula sa nahating katawan ng kalaban, makikita ang seryosong mukha ng ating bida. Tahimik at hindi nagbabago ang ekspresyon kahit tapos na ang kanyang pag-atake. Ilang sandali pa, mabilis siyang naglaho mula sa kinatatayuan niya. Ang natitirang kalaban ay biglang sumugod at mabilis na umatake sa kanya, dahilan upang agad na tumalon sa ere ang ating bida upang umiwas. Ang lakas ng atake ay tumama sa lupa. At sa sandaling iyon ay sumabog ang paligid sa tindi ng impact, nagkabitak ang lupa at umangat ang alikabok at puwersa sa hangin, na lalong nagpalala ng kaguluhan sa larangan ng labanan. Nakangiwi ang kalaban habang nakatingin sa ating bida na nasa ere, bakas ang inis at matinding konsentrasyon sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, nagpalabas siya ng isang matalim na hiwa sa hangin, na ramaga sa pataas patungo sa ating bida na parang pumutol sa mismong espasyo. Mabilis at mapanganib ang takbo ng pag-ataking yun sa gitna ng labanan. Habang sinisigaw pa na mamataya ka, habang mabilis na paparating ang atake ng kalaban sa ating bida, agad siyang naghanda sa ere, mahigpit na hinawakan ang kanyang espada at inihanda ang katawan upang salubungin at harangin ang paparating na hiwa. Agad na pinawalang bisa ng ating bida ang atake ng kalaban sa ere, tuluyang sinira ang puwersa nito. Kasunod nito, mabilis siyang bumaba mula sa ere, tahimik ngunit matatag ang galaw. Sa pagbaba niya, agad siyang sinalubong ng kalaban na mabilis na sumugod. Nakataas na ang espada at handang hamampas sa kanya sa sandaling makalapit ito. Isang malakas na puwersa ang pinakawalan ng kalaban patungo sa ating bida, at sa sandaling nagbanggaan ang kanilang lakas ay sumabog ang paligid sa tindi ng impact, winasak ang lupa at nagkalat ang alikabok sa buong lugar. Mula sa malayo, makikita ang makapal na usok na dahan-daang umaakyat sa himpapawid, habang unti-unting nababalot ng katahimikan ang lugar pagkatapos ng matinding pagsabog. Natulala si Gal Zariang sa kanyang nasaksihan.
Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang usok at wasak na paligid, hindi agad makapaniwala sa tindi ng naging sagupaan na kanyang nakita sa harapan niya. Ngunit sa sandaling yon, imbes na ang ating bida ang masaktan, ang kalaban ang biglang samuka ng dugo. Agad palang nakapunta sa likuran ng kalaban ang ating bida sa isang mabilis na galaw, at walang pag-aalinlangan niyang tinusok ang kanyang espada. Dahil dito, napaluhod ang kalaban sa lupa, habang sumasakit ang kanyang katawan at sumusuka ng dugo. Agad na napatingin ang kalaban sa kanya, nanginginig ang boses habang mahina niyang binigkas, paano ang isang batang pasaway na tulad nito, ay nagawa kaming paslangin. Nanatiling tahimik ang ating bida, mariin lamang ang kanyang tingin, walang bakas ng pagmamaliit o pagyayabang, kalmado ngunit mabigat ang presensya habang pinagmamasdan ang kalaban na unti-unting humihina sa lupa. At ilang sandali pa, marahan niyang hinatak pataas ang nakatusok na espada mula sa katawan ng kalaban, at kasabay nito ay nagtilamsikan ng dugo sa hangin. Habang unti-unting bumagsak ang kalaban sa lupa, tuluyan ang hamina sa gitna ng katahimikan matapos ang matinding sagupaan. May hindi makapaniwalang mukha si Galzariang, nanlalaki ang mga mata habang unti-unti siyang natutulala sa kanyang nasaksihan, hindi agad makapaniwala sa bilis at tindi ng naging wakas ng laban sa kanyang harapan. Bigla namang nanlaki ang mata ng ating bida nang may maramdaman siyang kakaiba sa paligid. At ilang sandali pa, isang malaking pagsabog ang biglang yumanig sa paligid, kasabay ng pag-angat ng usok, at alikabok na mabilis na kumalat sa buong lugar. Agad na naging alerto ang ating bida, tahimik na inikat ang kanyang paningin habang mabilis niyang sinusuri ang paligid, pilit hinahanap kung saan nagmula ang pagsabog, habang nananatiling matalim at handa ang kanyang katawan sa anumang susunod na galaw. Mula sa likuran, agad na napansin ng ating bida ang kumikislap na enerhiya na mabilis na paparating. At sa isang iglap ay napagtanto niyang patungo ito kay Galzariang. Tumalim ang kanyang tingin habang agad siyang kumilos upang tumugon sa paparating na panganib. Mabilis siyang napunta sa tabi ni Galzariang, agad na pamwesto sa gilid nito at naghandang harangin ang paparating na enerhiya. Napalingon si Galzariang sa kanya, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha habang hindi pa niya lubos na nauunawaan ang biglaang banta. Lumiwanag ang mga mata ng ating bida habang unti-unting naglalabas ng matinding enerhiya ang kanyang espada, na mabilis niyang inihanda sa harap ng paparating na atake. Winasiwas ng ating bida ang kanyang espada sa paparating na atake ng hindi nakikitang kalaban, at sa sandaling magtagpo ang kanilang puwersa ay agad na nalihis ang enerhiya papunta sa gilid, dumaan sa tabi nila at sumabog sa malayo, dahilan upang muling yumanig ang paligid. Ang usok mula sa pagsabog ay unti-unting umaangat sa kanilang likuran. Bumabalot sa paligid habang dahan-daang kumakalat sa hangin. Si Galzariang naman ay nanatiling tahimik, bakas sa kanyang mukha ang hindi makapaniwalang ekspresyon, tila pilit pa ring inuunawa ang bilis ng mga pangyayari at ang lakas na kanyang nasaksihan sa harapan niya. Seryosong napaisip ang ating bida, mas malakas siya kaysa sa Yunnan Three Beasts. Tumalim ang kanyang tingin habang patuloy niyang binabantayan ang paligid, malinaw na mas lalong tumindi ang kanyang pag-iingat matapos masukat ang antas ng lakas na kanilang kinakaharap. Mula sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ng ating bida ang paligid, maingat na sinusuri ang bawat galaw at pagbabago ng hangin habang pilit niyang hinahanap kung saan nagtatago ang kalaban. Hanggang sa matagpuan niya ito, nakatayo ang kalaban sa itaas ng bangin, nakatingin pababa sa kanila na parang matagal nang naghihintay. At seryosong sinabi nito sa kanyang isip na ang mas alagang palasuko sa ganyang sitwasyon. Napakalupit naman niya, sino ba talaga ang taong yon? Napasinghap ang ating bida at malalim na huminga. Unti-unting pinapakalma ang sarili. Nilagyan niya ng matinding enerhiya ang kanyang espada, at ilang sandali pa ay unti-unti niya itong pinalutang sa ere sa ibabaw ng kanyang palad. Kumikislap ang sandata habang umiikot ang enerhiya sa paligid nito, senyales ng mas mataas na antas ng kontrol at kapangyarihang inihahanda niya para sa susunod na hakbang. Nagulat si Galzariang nang makita yon. Agad na pumasok sa kanyang isip na maaari kayang. Ngunit hindi niya naituloy ang kanyang iniisip. Samantala, makikita ang ating bida na mariin lamang na nakatingin sa malayong kalaban, tahimik at nakatutok, habang patuloy na kumikilos ang lumulutang na espada na puno ng enerhiya sa kanyang tabi. At ilang sandali pa, makikita ang kanyang espada na malakas na ibinato ng mabilis at agad na lumipad.
Binalutan ng matinding enerhiya habang rumaragasa patungo sa kalaban sa malayo, humahawi ito sa hangin. Naglalakbay sa ibabaw ng kakahuyan at maingat na umiiwas sa mga puno, na parang may sariling kamalayan habang tinutumbok ang target nito sa hindi matatawarang bilis. Napaisip ang kalaban nang mapansin ang isang kislap mula sa malayo na mabilis na papalapit sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makumpirma niyang diretso itong tumutumbok sa kanya. Agad siyang napangiwi, akmang tatakas, ngunit hindi na siya nakatakbo ng tuluyan na sa pulito ng espada ng ating bida na tumama sa katawan ng kalaban sa isang eksaktong sandali. Makikita ang napakabilis na atake ng ating bida na gumuhit sa hangin na parang liwanag, diretsong tumama sa kalaban na nakatayo sa itaas ng bangin. Sa lakas ng impact, ang malaking batong nasa likuran nito ay tuluyang nadurog at nagkalat ang mga tipak, habang umaalingaw-ngaw ang puwersa sa paligid at unti-unting nababalot ng alikabok ang eksena. Mula sa malayo, makikita nilang pinagmamasdan ang makapal na usok na unti-unting umaakyat mula sa pinangyarihan ng atake, bumabalot sa paligid habang dahan-daang kumakalat sa hangin. Napalaki ng mata si Galzariang na pinagpapaawisang sinabi niya sa isip na ito ay ang key-controlled sword technique. At dito na po nagtatapos ang ika-119 na kabanata.